Sabi nila, ang mga anak daw ang pinakamagandang regalo na matatanggap ng magulang mula sa Diyos. Pero paano kung sila din pala ang magpaparanas sa iyo ng hirap at sakit sa buhay? Mga mahal naming listeners, sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Mang Ramon hanggang sa dulo. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit nagkaganon ang buhay niya sa piling ng kanyang mga anak? Maagang nagising si Ramon, isang 68 anyos na lalaki. Payat, sakitin, at halos nakukuba na sa bigat ng mga gawaing bahay. Tahimik siyang nagwawali sa sala habang nanginginig ang kamay niya sa lamig ng umaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Laila, ang panganay niyang anak na halatang mainit na agad ang ulo. "Tay, bakit hindi ka pa nagtimpla ng kape? Ang bagal mo naman kumilos." "Pasensya ka na anak, nagwawalis pa kasi ako. Magpapakulo muna ako ng tubig." "Walis ka ng walis dyan, pero ang alikabok, nandyan pa rin. Unahin mo yung kape ko bago ang lahat. Gusto mo bang palayasin ka namin dito? Ha? Palibhasa kasi, nasanay ka na laging sinanay na lang ang nag-aalaga sa'yo noon." "Pasensya na talaga anak." "Bilisan mo na dyan, malilate ako sa kabagalan mo eh." Hindi na nagsalita si Ramon. Iniwan niya ang walis at nagpunta ng kusina ng mabagal. Masakit ang likod. Halos mahulog pa nga ang takuri sa kamay niya dahil sa panginginig. Natatakot kasi siyang magkamali dahil alam niyang may kapalit na sigaw. Nadatna naman siya ng anak na si Marco. Amoy alak na ito kahit umaga pa lang. "Tay, nasaan na yung pinalaban kong damit sa'yo?" "Nasa sampayan anak, kukunin ko na." "Ano ba yan? Akala ko niligpit nyo na. Kunin nyo na, bilisan nyo." Iniwan ni Ramon ang kumukulong tubig at nagmamadaling lumabas para kunin ang damit. Kahit masakit ang tuod at halos hindi na balanse ang katawan. Habang inaabot niya ang t-shirt ni Marco, biglang sumakit ang likod niya, kaya napaupo siya sa lupa. "Aray ko, ang sakit!" "Tay, ano ba? Bagal mo naman ah. Para kang lantang gulay." "Pasensya anak, sandali lang ah. Sumakit kasi ang likod ko at nawalan ako ng balanse." "Hindi ko kailangan ng dahilan mo. Bumangon ka nga dyan." Pinilit bumangon ni Ramon kahit nanginginig ang kanyang kamay. Dahil na rin sa pagtitiis ng sakit sa likod niya. Alam niyang hindi siya pwedeng magreklamo dahil magagalit na naman ang mga anak niya sa kanya. 3 taon na ding naging alipin si Ramon ng kanyang sariling mga anak. Pero alam naman niya sa sarili niya na kasalanan din niya ang lahat. Ilang taon din niyang pinakita sa mga anak niya kung paano niya niloloko ang asawang si Leonora hanggang namatay ito. Kaya ganoon na lang ang galit ng mga anak niya sa kanya. Pagkapasok ni Ramon, agad niyang ibinigay ang t-shirt ni Marco. Pero hindi pa din siya nakaligtas sa galit ng kanyang anak na panganay na si Laila na hindi niya napagtimplahan ng kape at naiwan pa niya ang pinapakulo ang tubig niya. "Wala ka na talagang nagawang tama. Pati pagtitimpla ng kape, di mo pa nagagawa. At muntik pa tayong masunugan ng bahay dahil sa pagpapabaya mo sa gasol." "Inutusan kasi ako ni Marco anak. Pasensya na." "Aba, di ba kung una nag-utos sa inyo? Bakit inuna mo pa siya kaysa sa akin?" "Anak, gusto ko lang na masunod ang utos niyo pareho. Maalagaan kayo." "Ang drama? Eh di sana kanina mo pa ako tinimplahan ng kape kung sinunod mo ang utos ko." "Hindi naman ako nagdadrama anak." "Sus, huwag kang umarte-arte dyan ha. Kung hindi mo na kaya, eh di umalis ka na dito. Kami naghahanap buhay, ikaw nagpapabigat." Nanahimik si Ramon. Tumulo ang luha sa pisngi niya at yumuko na lang siya para hindi nila makita ang pag-iyak niya. Araw-araw, gabi-gabi, ito ang buhay ng matanda. Ginagawang katulong, tagalinis at tagalaba din. Wala man lang salitang pasasalamat. Wala ring pag-aalala. Sa halip na alagaan siya sa katandaan, ginawa pa siyang alipin. Mabilis naman siyang natimpla ng kape para kay Laila
at agad na lumapit sa anak, dala ang kape na tinimpla niya. Ilang sandali pa, umalis na si Marco at Laila para magtrabaho. At naiwan na naman siya kasama ang yaya ng anak ni Laila na si Yaya Minda. Nasaksihan naman ni Minda ang lahat ng ginagawa ng mga anak niya sa kanya. "Sir, okay lang po ba kayo?" "Okay lang, Minda. Huwag mo kong alalahanin." "Nakakaawa naman po kayo. Hindi nila dapat kayo ginaganyan eh. Magulang nila kayo. Bakit ganyan na lang kasama ang ugali nila, sir at ma'am?" Kasalanan ko naman talaga eh. Malaki ang kasalanan ko sa kanila, lalo na sa asawa ko." "Kahit pa siguro anong kasalanan niyo, ama pa rin po nila kayo. Balibalik ta rin man po ang mundo at kung hindi man po kayo nila ituring talagang ama, sana, kahit ituring ka man sana nilang tao." "Hay, hindi ako susuko hanggang hindi nila ako napapatawad, Minda. Kahit pagawin nila akong alipin, okay lang. Basta makabawi lang ako sa lahat ng nagawa ko. Maitama ko lang ang mga pagkakamali ko." "Bilib din po ako sa inyo, sir eh. Tama naman po kayo. Hindi po kayo dapat sumuko." Napangiti na lang si Ramon sa sinabi ni Minda. At kahit papaano ay gumaan naman ang loob niya. Kinagabihan, nagluluto siya ng hapunan na sinigang na baboy. Alam niyang paborito ito ng mga anak niya noon. At naaalala pa niya na kumpleto silang kumakain kasama ang asawa niya noon. Kaya hindi niya maiwasang maluha. Sakto namang dumating si Laila at Marco galing sa trabaho. Kaya niyaya niya agad ang mga ito. "Tamang-tama ang dating yung mga anak. Kakaluto ko lang ng sinigang na baboy. Alin na kayo't kumain na." "Sinigang na baboy?" "Oo anak, di ba paborito niyo yun?" "Hindi. Kumain na ako sa labas." "Ganun ba, Laila? Sayang naman. Baka gusto mong tikman man lang." "Hindi ka ba nakakaintindi? Kumain na nga ako sa labas. Busog na ako." Sige. Pasensya na. Ikaw, Marco. Tapos na din akong kumain. Sige, initin ko na lang to bukas." "Wag na. Kainin mo na yan. Total, ikaw naman ang may gusto niyan." Agad na pumasok sa sariling mga kwarto ang dalawa at naiwan siyang nakatayo sa kusina. Sobrang sakit isipin na hindi pa rin siya mapatawad ng mga anak niya. Lalo na't desperas na ng Pasko bukas. Gusto sana niyang maging maayos ang relasyon nila pagdating ng Pasko. Pero mukhang malabo yatang mangyari yon. "Okay ka lang po ba, sir? Kumain na po ba kayo?" Hindi pa. Mabuti pa. Sabayan mo akong kumain. Nagluto kasi ako ng sinigang. Ayaw naman nilang kumain. Tapos na daw silang kumain sa labas." "Sige po, sir. Tikman natin yung luto mo. Siguradong masarap po yan." "Sige, Minda. Teka, pagsasandok lang ako." "Ako na po. Mauna na po kayo. Halata po kasing pagod na pagod kayo oh. Maupo na lang po kayo." Umupo na nga siya sa mesa. At sa ginawa ni Minda ay gumagaan ang loob niya. Iniisip na lang niya na si Minda ay si Laila. Magkasing edad lang kasi ito, pero magkaiba nga lang ang trato sa kanya. Pero naiintindihan naman niya kung bakit gano'n na lang ang trato sa kanya ng sariling mga anak. "Ang sarap naman po nitong luto niyo." "Paborito yan nila noon. Kapag niluluto ako niyan, napakalaki ng mga ngiti nila. Lalo ng asawa ko. Pero hindi na maibabalik pa ang panahong yun. Sobrang sakit, Minda." "Sir, alam ko po na balang araw, mapapatawa din po kayo ng mga anak ninyo. Naniniwala po ako na kailangan lang ng panahon para maghilom ng mga sugat ng kahapon." "Sana nga, Minda. Sana nga." Marami pa siyang kinuwento kay Minda tungkol sa mga masasayang alaala niya kasama ang kanyang pamilya. At hindi naman maiwasan ni Minda na manlambot at maawa sa kanya. "Basta sir, tatagan niyo lang po ang loob niyo ah. Alam ko, darating din po ang araw na magkakabati po kayo ng anak ninyo." "Salamat, Minda. Dahil kahit papaano, pinapalakas mong loob ko." "Wala po yun, sir. O sige na po, magpahinga na po kayo.
Ako na pong magliligpit at maghuhugas. Sigurado ka ba? Oo naman po, sir. Sige na po, matulog na po kayo. Sigurado po kasi na magiging busy bukas. Salamat, Minda. Agad na tumayo si Ramon at nagtungo na sa kanyang maliit na kwarto para matulog. Kinabukasan, maaga na naman siyang nagising. Hindi dahil maaga siyang ginising ng araw, kundi dahil sa isang sigaw na naman ni Laila. Maaga pa lang ay sunod-sunod na ang utos ni Laila at Marco. Halos hindi na nakaupo si Ramon sa dami ng kailangan gawin. Mula sa paglalaba, paglilinis, hanggang sa paghahanda para sa Noche Buena. At ngayong araw, mas matindi pa ang inutos ng magkapatid. Nag-order kami ng food package para sa Noche Buena mamaya. Dadating ang mga kaibigan namin. Kayo nang bahala ha. Papasukin niyo na lamang mamayang delivery. Sige anak. Tapos ayusin mong bahay ha. Dapat presko, malinis, at walang amoy na parang matanda. At ikaw, isuot mo yung apron. Nakakahiya sa mga bisita ko ang madungis kang tingnan. Parang katulong ka na rin naman dito. Oo anak, gagawin ko lahat. Sa buong maghapon, halos hindi na tumigil sa paggalaw ang matanda. Napagod ang kanyang likod, namanhid ang kanyang mga kamay, at nanikip ang dibdib niya sa kabigatan ng trabaho. Pero hindi siya nagreklamo. Gusto niyang maging maayos ang Pasko kahit para man lang sa mga anak niya. Kinahapunan, isa-isang dumating ang mga bisita ni Laila at Marco. Mga nakabihis, masasarap ang pabango at may mga dalang regalo. Samantalang si Ramon, naka-apron, pawis at abalang-abala sa kusina. Uy Lil, sino yung matandang yan? Siya? Si Papa, pero hayaan mo na yan. Sanay na yan sa gawaing bahay. Mas lalo pang nalugmok ang dibdib ni Ramon sa kanyang narinig. Pero nagpatuloy siya sa paghahain ng pagkain. At pag alis niya sa mesa, diretso siya sa lababo para maghugas ng mga plato. Ilang minuto pang lumipas, lumapit si Minda sa kanya dahil may naghahanap daw sa kanya. Sir Ramon, may naghahanap po sa inyo. Sa akin? Sino naman yon? Hindi ko po kilala. Babae po. Mayaman ang dating. Parang mas matanda po ng konti kay Ma'am Laila. Ano? Sino kaya yan? Baka nagkamali lang. Napaisip si Ramon dahil hindi niya alam kung sino ang naghahanap sa kanya sa ganitong pagkakataon. Sa paglalarawan kasi ni Minda, ay mukhang dalagang mayaman ito. Kaya wala siyang maisip kung sino. Pinunasan naman niya ang kanyang basang kamay at dahan-dahang naglakad palabas ng kusina. Pagdating niya sa labas ng gate, nakita niya ang isang babaeng nakaputing bestida. Elegante, may suot na mahal na relo at may hawak na isang maliit na paper bag. Hindi niya ito kilala, pero ngumiti ito nang may lambing nang makita siya. Kayo po ba si Ramon? Si Ramon de la Peña? Nanlamig ang pakiramdam ng matanda. Hindi lang dahil sa tanong, kundi dahil sa paraan ng pagbigkas ng babae sa kanyang pangalan. Malumanay, puno ng paggalang. Ako nga. Pasensya na iha. Pero kilala ba kita? Nakita niya ngumiti ang babae at tumulo ang luha nito bago pa man siya makasagot. Tay? Natigilan si Ramon. Nabitawan niya ang hawak na basahan. Hindi, imposible na si Cristal ang kaharap niya. Ang nag-iisang anak sa naging una niyang nobya bago pa siya nagkaasawa. Cristal? Opo, ako po ito, Itay. Ako po si Cristal. Ang tagal ko na po kayong hinahanap. Buti po at nagkita na tayo. Pero Tay, bakit ganyan po ang hitsura niyo? Ay, naghugas pa kasi ako ng pinggan. Sa edad niyo pong yan, pinaghuhugas pa kayo ng pinggan? Halatang hirap na po kayo sa paglalakad at ang payat niyo pa po. Nasanay na ako, anak. Agad naman siyang niyakap ni Cristal at nakaramdam ito ng awa sa kanya. Hanggang sa nagulat sila pareho
nang marinig ang sigaw ni Laila sa loob. Hindi pa man nakakabawi si Ramon mula sa pagyakap ng anak niyang si Cristal, biglang sumabog muli ang boses ni Laila mula sa loob ng bahay. Tay! Ano ba? Ang tagal-tagal mo! Ang dami ko pang utos oh! Sino ba yung bisita mo dyan? Paalisin mo na yan! Mabilis na naglakad si Ramon papasok. Mas mabilis pa sa kaya ng tuhod niya. Naroon pa rin si Cristal sa likod niya at hindi makapaniwala sa naririnig na pag-uutos. Pagpasok nila sa sala, bumungad agad kay Laila ang estrangherang babae. Sino ka? At bakit ka sumunod dito sa loob? Ako si Cristal. Anak ako ng tatay mo. Anak? Anak ng kabit ng tatay ko? Lumingon si Ramon sa anak niyang si Cristal. Parang gusto niyang pigilan ang sitwasyon. Pero wala siyang magawa dahil alam na alam niya ang ugali ni Laila. Hindi kabit ang nanay ko. Hindi mo dapat bastusin ang pagkatao niya. At oo, anak ako ni tatay. Ako ang unang anak niya bago pa siya nag-asawa. Anong unang anak? Anong pinagsasasabi ng babaeng tutay? Matagal ko na siyang hinahanap at ngayon ko lang nakita kung gaano kababoy ang trato niyo sa kanya. Ano naman ngayon? Wala ka ng pakialam dun. Kung anak ka man talaga niya, anak ka pa rin sa labas. Kami ang legal, kaya may karapatan kaming gawin ang gusto namin sa kanya. Wala kang karapatang makialam sa buhay namin. Umalis ka dito kung ayaw mo masaktan. Hindi ako papayag na tratuhin niyo ng ganyan si tatay. At anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Talaga? Paano kung sabihin ko sa inyo na ipapakulong ko kayo? I will file a case against you. Aray, ang dibdib ko. Dahan-dahang lumubog ang tuhod ni Ramon. Napahawak siya sa mesa, pero dumulas ang kamay niya. Napatumba siya sa sahig. Tay! Tay! Tumawag kayo ng tulong! Nagkagulo ang buong bahay. Ang mga bisita ay nagpanik na. Si Laila ay nanlalamig at halos walang masabi. Si Marco ay natulala na din at hindi alam ang gagawin. Buhatin niyo siya papasok sa kotse ko! Agad naman nilang isinakay si Ramon sa kotse ni Cristal. At ilang minuto din bago sila nakarating sa ospital. Habang dinadala si Ramon papasok sa emergency room, nakatingin siya kay Cristal. Mabagal at hirap ang hininga. Nagulantang sina Laila at Marco na makita nilang dinala ni Cristal ang kanilang ama sa isang mamahaling ospital. Hindi basta klinika ito, kundi isang private medical center na tanging mayayaman lang ang kayang bayaran. Hindi pa man sila nakakahiga sa kaba, hinarap na sila ni Cristal. Malamig ang mga mata nito at puno ng hinanakit. Ano pang ginagawa niyo rito? Akala ko ba wala kayong pakialam sa tatay niyo? Hindi ba ginagawa niyo lang naman siyang alipin? Sinisigawan, inuutusan na parang hindi niyo siya ama. Ngayon na nag-aagaw buhay siya, saka kayo nagmamalasakit? Hindi makasagot sina Laila at Marco. Para silang mga batang nahuli sa kasalanan. At isa pa, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Kaya kong bayaran lahat ng kailangan ni tatay. Doktor, gamot, operasyon. Hindi na kayo kailangan dito. Nanginig ang tuhod ni Laila at doon na bumigay ang kanyang lakas. Pasensya na, hindi namin alam. Hindi namin akalaing hahantong sa ganito. Napatingin si Laila sa silid kung saan inaasikaso si Ramon. At sa unang pagkakataon, nanghina siya at nanlambot ang puso niya sa tatay niya. Hindi niya akalaing sa disperas pa ng Pasko, magkakaganito ang kanilang ama. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang makita siyang ganyan. Kasalanan namin. Alam namin, maling trato namin kay tatay. Pero may kasalanan din naman siya sa amin. Kaya hindi mo kami masisisi. Kasalanan? Ano bang ginawa niya sa inyo? Matutumbasan ba nun ang ginawa niyang pag-iwan sa akin? Matutumbasan ba nun ang sakit na mas pinili niya kayo kesa sa akin? Kami ang nauna ni nanay, pero kayo ang pinili. Pero anong ginawa niyo? Ha? Pinagmalupitan niyo si tatay. Ilang beses niyang niloko si nanay.
Niloko si nanay? Bakit? Ang nanay ko ba? Hindi. Niloko din niyang nanay ko at iniwan para sa nanay niyo. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na pagmalupitan si tatay. Bali-balik ta rin ba ng mundo? Tatay pa rin natin siya. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanang nagawa niya. Alam ko nagkamali kami. Kaya nga kami nandito para bumawi kay tatay eh. Anak din niya kami. Kaya wag mong ipagkait sa amin na makita siya. Naputol naman ang kanilang usapan nang sabihin ng doktor ang malubhang kalagayan ng ama at kinakailangan itong mag-undergo ng heart surgery. At yun na nga ang nangyari. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ni Crystal si Ramon sa US at doon isinailalim sa isang maselan ngunit matagumpay na heart surgery. Sa loob ng 1 taon niyang pagre-recover, nanatili si Crystal sa tabi ng tatay niya at siya ang gumastos lahat para lang madugtungan ang buhay ng kanyang ama dahil gusto pa niyang makasama ito. Habang si Laila at Marco ay araw-araw na naghihintay, umaasa silang babalik ang kanilang ama. Unti-unting sumisikip ang dibdib nila sa tindi ng pagsisisi. Ngayon lang nila lubusang naunawaan ang sakit na naidulot nila. Isang gabi, habang naglalakad si Ramon sa garden ng rehabilitation center sa US, lumapit siya kay Crystal. Anak, okay na naman ako. Pwede na ba tayong umuwi ng Pilipinas? Miss na miss ko na ang mga kapatid mo. Napalunok si Crystal. Matagal siyang nanahimik bago tuluyang bumigay ang puso niya. Kung yan na makakapagpasayo sa'yo tayo. Sige po, babalik tayo sa Pilipinas. Basta pangako mo sa akin na hindi ka na magpapaalipin pa sa kanila. Mahal na mahal kita tayo. At doon na niyakap ni Crystal ang kanyang ama. Napaluha naman si Ramon sa sinabi ng kanyang anak sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, lumipad na sila pauwi ng Pilipinas. Tahimik si Crystal sa buong biyahe. Hindi kasi niya alam kung handa na ba ang puso niya para sa muling pagkikita nilang magkakapatid. Si Ramon naman ay hindi mapakali sa tuwa at kaba. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung karapat-dapat pa ba siyang tanggapin ng mga anak na minsan niyang nasaktan at minsan ding nakasakit sa kanya. Pagdating nila sa terminal, naroon sina Laila at Marco, nakaabang, halos hindi makahinga sa tensyon. Kita sa mga mukha nila ang kaba, pagsisisi at tahimik na panalangin na sana ay maayos pa ang lahat. Pagkalabas ni Ramon at Crystal sa arrival gate, napahinto ang magkapatid. Tay? Anak! Tumakbo si Laila, mabilis, parang batang ilang taon na walang yakap sa ama. Niyakap niya ito na mahigpit na may kasamang takot na baka mawala ulit ito. Sumunod naman si Marco na pilit na pinipigil ang luha pero hindi rin nakayanan. Tay, pasensya na. Patawarin mo kami. Maling-mali kami. Hindi na po talaga mauulit. Babawi po kami sa lahat ng nagawa po namin. Tapos na yun anak. Wala nang sisihan. Ang mahalaga, magkakasama pa rin tayo. Habang nakatayo naman sa di kalayuan si Crystal at nanonood, hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit. Pero nang mapansin siya ni Laila, agad itong lumapit sa kanya. Crystal, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na si tatay. Ginawa ko lang ang dapat bilang anak niya. Alam naming galit ka sa amin, pero sana kahit hindi ngayon, hayaan mo kaming makabawi sa iyo, maging kapatid mo. Mga anak, pamilya tayo, kaya sana naman magkasundo na kayo. Opo tay, basta para sa inyo. Gagawin ko po ang lahat, maging masaya lang kayo. Ako din tay, gusto kong bumawi sa'yo sa lahat ng paraan na alam ko. Pwede pa naman tayo magsimula muli eh. Tama anak, basta tandaan niyo lagi kung gaano ko kayo kamahal. Mahal na mahal ko kayo. At doon, sa gitna ng arrival area, nagyakapan silang apat. At yun na nga ang pinakamasayang araw ni Ramon sa buong buhay niya.
Nangako naman siya sa mga anak niya na hindi na kailanman mag-aasawa. Natuto na talaga siya sa pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan at ipinapangako niyang ibubuhos ang lahat na pagmamahal at atensyon sa mga anak. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!